So mas mahal ang semento ang value. Oo nga, Sa sir. 1900. Alam mo, ngayon lang ako nakakakita ng bahay na semento na yung hagdan. And this And is ito ay 1941. At napansin ko, sir, yung flooring, matsuka. No. That is an imported linoleum. It's a complete set of their dining wares, no? Na naiwan na during the World War II sa bahay na ito. This used to be part of the sala. Wow, ang Wala laki. itong wall, wala itong altar because the Oo. altar used to be there. So this is a 1924 altar. So feeling ko mas nauna tong bed niya. No? This is much older. Oo. Biruin mo, hindi pala ito tinirahan kung hindi parang rest house nila or party house nila. Ayan, so kasama natin si Mr. Raymond Alunan. Hello, Sir Raymond. Mayong hapon, good afternoon. Welcome to the Yulus Park here in the city of Bacolod po. The Yulus Park was built somewhere in the early 1900s, no? But might be the house was built earlier than the 1900s, baka around 1890s, because the design of the house, it's similar yung second floor with the Balay Negrense, the design. Oo nga, Balay Negrense. Oh, the Balay Negrense. Actually, may mga features siya na talagang pareho with the Balay Negrense. Oo, the pareho. facade. Oo. Except only may part dyan na mas nag-intricate lang to siya because there's anahaw na mga embellishment. Okay. May mga Art Nouveau na embellishment. And that was the design way back in the late 1890s. The Art Okay. Nouveau bago nag-Art Deco. Pagkatapos, yung ground floor naman po, sabi nga namin, this is the hybrid ruins ng the Balay Negrense. Yung ibabaw Balay Negrense. And yung ilalim, may mga feature na parang sa the ruins, especially this area. Oh, itong area na to, sa may balkonahe, parang sa the ruins na area. This was the house of Mariano Regalado Yulo. This is not a residential house. This is not his residence. His residence was in his hacienda, in his farm in Hinigaran. He just come here to have party. This is a beach house. Itong lugar na ito, where the Yulus house, no, the Yulus Park is, together with the other houses, doon sa may kabila, the Alunan, there is also the Granada, Okay. there's also some of the families, and also doon naman sa may likod, there are the Ledesmas and the Lacsons, the Osmeñas are also Oo. there. So mga beach houses to. So back then, in Bacolod, pag inuubo ka, sinusipon ka, dito ka pupunta sa mga Okay. sa beach house na ito. So the Yulo, during those time, pag inuubo more or less dito siya, pero dito yung mga parties. So ang ground floor na ito, this is served only as a garahe. In the 1900s, because he is a patriotic na tao, he's a revolutionaryo, he's part of the 5 de Noviembre. So ang area na ito, it used to be ginawa itong office para sa mga revolutionaryos, para sa mga veteranos. Okay. Tapos, on this area naman po, that's the hagdan going to the second floor, and that area po, that used to be the garahe. Driveway lang ito, so the Sa mga karwahe, sasakyan. yung Sasakyan ba ito? Yeah. Pero sabi nila, sir, in the 1950s or 60s, may coach pa ditong naiwan. But it so happened because nung 60s, for them, pag luma na, tapon na. Sayang, yung coach na may pintuan, Sayang. o yung parang you're in Europe, no? In European countries. Oo. So nakapark lang yan dyan hanggang nasira na yon at tinapon na nila. But that was in the 60s. But back then in the 60s, wala siyang silbi. Nabasura na kasi Oo. lumang-luma na. Oo. So pagpasok dito, baba, and you will notice, as I mentioned, the second floor is the quarter, no? Okay. More or less because malapit tayo sa dagat. Back then, siguro mga, let's say, few meters away na lang. Shoreline na ito. Shoreline na. Yeah, Okay. shoreline na ito. So makikita nyo dito yung mga bahay dito sa may gilid, outside the fence. That's already the shoreline bago nag-reclaim ang Bacolod noong 1960s. Oo nga, additional na lang Additional. yan. nandyan, Kung no? saan yung malaking Especially- mall dyan, Oo. yung Tsaka pier dyan, oo. yes. Additional yan. So, sobra na yung nakain na part ng dagat. Oo. So, isa pa, nung buhay pa si Don Mariano Yulo, meron siyang another floating house aside from this beach house. Dito lang din? Yeah, he can walk all the way there sa may after the park. Pagkatapos niyan, meron siyang bridge that goes all the way dun sa may bahay na yon. Kasing katulad yung baluster dun sa second floor.
it so happened, nung nag-reclamation, nawala na yun. Nawala na rin. Nawala na kasi kinlaim na ng government yung Oo. lupa. Another thing why the Bacolod, some of the Negrenses, no, they keep on asking why they call this the Yulos Park. Why they call this Yulos Park? Because this is much older than the Bacolod Public Plaza. Ang Bacolod Public Plaza was only in 1924 to 1927. Late na sila. Late na siya. Oo. Prior to the Plaza of Bacolod, ito siya. 1919. So, that's why these two lions on my both sides, both made out of wood, meron dun sa plaza ng Bacolod. It was copied here. It was originally placed at the old provincial capital na right now, that's the old city hall na na-demolish na. Okay. It used to be there because Don Mariano Yulo became the governor of Negros Occidental somewhere in 1908. He became the governor and later on he became a senator of the Philippines. So that's why from Aguinaldo Oo. to Quirino, dropped by, visited this house, more or less having hosted lunch sa bahay na ito or parties in this house, all the way to Quirino. Okay. So, mga ilang taon, sir, ito na-abandon to ng how many years, no? Or decade? Ang second floor, after the death of one of his granddaughter, Awing Reyes, Okay. Purisima, her name, Purisima Yulo, who married to Reyes, pa Manila. So, ang ibabaw, sinara lang siya. Sinara lang siya. Andun lang lahat ng gamit for almost 1 decade. Okay. More than 1 decade siya. O more than a decade, no? Na wala nang nag-occupy sa ibabaw, pero untouched yung mga gamit. Okay. So, it so happened lang because through the years, no, nag-accumulate siya ng gamit from the children and the grandchildren. When we decided to open this to the public, tinago na yung mga hindi part ng original part ng bahay. Oh. So, ang nakikita na lang dyan ngayon, ang mga naiwan na lang back then, nung buhay pa si Governor Mariano Yulo and his son who became also a mayor of Bacolod, Alfredo Yulo. And this is also one of the houses in Negros Occidental and in the city of Bacolod na hindi na-devastate during the World War The II. World War. Oo nga, buti nga, sir, no? So, may immunity siya na actually there was a story na few meters away here kasi ang Japanese camp is over there across the street where the Oo. school is. But Alfredo became a mayor of Bacolod. So, may immunity siya. Oo nga. So, ang nangyari, binomba ng mga Amerikano yung school. Pero hindi natamaan yung school. Ang bomb na bumagsak dito few meters away lang from the house. Ang laki na Muntik dito, na. diretso Oo sa nga. bahay. Pero they're ready na. In case na yung the stripping of Bacolod na, the bombing of Bacolod din. So, they're ready na. In case na talaga mag-war siya, they need to leave the house na and go to their farm na in Hinigaran. Illegal. Okay. O, in the hacienda in Hinigaran. So, that's why merong dalawang fountain dito. So, way Oo back, nga, sir, they thought na isa lang itong fountain, pero meron pa diyang nakatago isa. May isa pa ba? Oo, meron dyan po. Sa gilid. So, dalawang fountain ito because this used to be a public park. Wala pa itong mga fence na ito. The public can go inside. It so happened lang nung 1960s, nung nagsimula na mag-reclaim, dumami na yung mga settlers dyan Oo nga eh. sa labas. So, kailangan na talaga siyang i-fence. If not, nagsisimula na siyang pumapasok. So before wala talagang bakod. Wala. Open talaga Open siya. That's why Oo. yung arch na yan po, Oo. it's a symbol that it's a park. May pangalan dyan sa ibabaw, the Yulos Park. Oo nga, nakita ko nga. Oo, sir. Oo. so, meaning it's open to the public siya. So, diretso lang dito yung sasakyan, tapos iikot siya kasi ang kanyang may rotonda. Ang bahay is napapalibutan ng rotonda. Yung Okay. kanyang road, no? Oo. So, pagpasok mo dyan sa main gate, pwedeng umikot, makakalabas ka dun sa kabila. So, hindi siya na one way lang. Oo So, nga, ikot oo. siya. So, isang pasok dito, labas dun sa kabila. Sir, nakakatuwa lang meron kayong, yan yung una ko napansin eh. Because we need to restore na because may part na ng bahay na talagang may mga problema na siya. Because since 1919, based on the seal doon sa may labas po, sa may arco doon, ang nangyari po dito, may mga maintenance din, but after the 10 years no, na walang Oo. nakatira doon sa ibabaw, Oo. nagsisimula na siyang Ma-deteriorate mag-deteriorate yung ibabaw. yun. It so happened, Mr. Pedro Yulo, Pedro, sir, Makoy na? Papa mo? Alfredo Yulo, the father of Sir Makoy, he decided to restore the house. But it so happened lang, he passed away, so hindi na na-continue. But we're looking forward that we will continue the restoration of the house in the future.
That's good. Looking forward to it. Yes, bro. So, anyway, yung hagdan dito, because Oo. this is malas, no? Kung dediretso ito hanggang dun sa may labas, Totoo ba yun? Talagang kasabihan nung araw yun, no? parang, lumalabas yung buenas, diretso-diretso. Oo, yes. So, kailangan meron kang barrier. Kaya meron ito. Oo, may balkonahe. That's why Oo. yung kabila rin ganun. That's why hindi siya, kung ikaw magpapatayo ngayon, didiretsuhin mo yan dyan. Oo nga. Kasi mas maganda yung itsura. But it so happened for us, especially siguro our Chinese influence no, in the Oo nga, Philippines. yes. Kaya merong lion, merong yung eagle na yan na may crown. That is Oo. also serve as a protection ng bahay. Oo nga. Pag mga Chinese influence talaga, hindi mawawala yung mga Yes, ang mga disparates. Mga superstition. Superstitious. Oo. Especially Yulo might be is a Chinese descendant. Might be they came from Molo, from Iloilo. Iloilo. Kasi yung Molo is the Chinese quarter of the Chinese in Visayas, especially in the Region 6 area. Oo. Especially even the Yulo, they originally came from Iloilo. That they migrated here, they acquired the land in Hiligaran, but it so happened they acquired this house. This is their beach house. Okay, so akyat po tayo. Okay na tayo. Isa pa sa picture ng bahay na ito po na compared to the other houses here in Negros, yung kanyang hagdan inside is made out of reinforced cement. Oo nga, o semento. sir, no? Yes. Na sana ganito mga sahig na ito o hagdan should be outside. But it so happened here sa loob. It Wow. shows to the public and also to the community na he can afford. Oo nga. Kasi ang semento noon is bariles Oo. hindi sako. So Oo. imagine niyo pag nakapagsemento ka na, like this is another story no here in Oo. Negros, like the Tanadikang. Si Tanadikang nagpasemento ng kanyang azotea doon sa may likod Oo. in the 1915 or 1900s at a cost of almost 800 pesos something. And 800 is a big amount of money na back then. So yung sa kanya sa likod lang. Ito hagdan na all the way doon sa may komedor na side ng mga balkonahe, all the way doon sa may roof garden, may asimentado na yung bahay. Even here on the ground floor. This is much older than the ruins eh. So mas mahal ang semento ang value Oo nga, in the sir. 1900s. Alam mo, ngayon lang ako nakakakita ng bahay na semento, Semento yung hagdan. Ano, Pero may kahoy pa rin yung ano. dito sa ibabaw. Oo, like this, ito, kahoy. Edi, semento po. Semento rin to? Oo, This is no? cement. Akala ko kahoy. Even the baluster is cement. Actually, this is a lily. And this is for the Art Nouveau. Art, yes. Art Nouveau siya. yeah. So, semento siya. Pag talaga may mga design na flower, Art Nouveau na Art Nouveau siya. It depends kung parang nag-sharp na yung edge niya, nagiging Art Deco na siya. Oo. So, this is how Wow. the house it looks. So, may mga area lang na, may mga kailangan na talaga kaming ayusin. Oo nga. Pero this is how it looks. Pero ang maganda, sir, nauna yung inayos yung bubong. Bubong niya. Yan ang importante eh. Bago namatay yung anak ni Mrs. Reyes, Oo. he see to it talaga na masecure yung bubong. Bubong, yes. Kaya nasira itong mga kisame na ito because of the roof. Oo. So, nasecure na yung mga bubong na maayos po. Oo, that's good. Grabe mga kajibero, nakakamangha itong bahay na ito. No? Biruin mo, hindi pala ito tinirahan kung hindi parang rest house nila or party house nila during that time, no? Ito naman po, he is the son of the owner of the house, the original owner of the house, no? He is Alfredo Yulo, married to a Montinola. Married to me. Montinola naman. They are the Montinola naman na from Iloilo na naman. Pero ang owner talaga ng bahay ito siya. His name is Alfredo Mariano Regalado Yulo. Because he is a veterano, that's why revolutionaryo siyang Oo. uniform. And also with this medal dyan sa may dibdib. So, he is the owner of the house, and that is a shadow box. Oo. Kaya kung kinukunan mo siya ng picture at saka may ilaw, nakikita yung shadow sa likod. Oo nga, sir, yes. So, ang shadow box, actually, meron niyang gumagawa dito sa Bacolod, ang Iloilo. During those time, Oo. no? That was the trend. Oo. Ang mukha mo is real photo. Tapos, yung katawan mo Oo. is made out of wood. Oo. So, ika-carve lang nila. Pero, kailangan nila na makunan ka ng picture dito sa mukha Oo. para yan ang ilalagay nila dyan. Na eksaktong-eksakto. Nakita ko yan sa ano naman, sa Halandoni, sa Halando- Iloilo. Yeah. And also right now, part of the exhibit ngayon ng National Museum is this kind of exhibit, no? Mga collection ng mga shadow boxes. Shadow boxes Oo, pala ang so, tawag sa shadow box yung tawag sa kanya.
So meron din doon kanina, yung kay Alfredo Yulo, na nag-mayor ng Bacolod together with his wife, Purisima Montinola. Remedios Montinola na naging shadow boxing yung pagkagawa ng kanyang picture po. So anyway, So pag-akyat natin dito pag-akyat sa mo taas, dito, oo. this is what we call descanso, or either you can call this kaida. This is where they drop the call of their saya pagdating dito. Pero, this is another, kung feng shui siya, malas to. Kasi diretso-diretso master, yung oo. room. Diretso sa hagdan. Oo, yes. That's why nung inaayos pa lang namin itong bahay na ito, talagang bodega to. Oo. Based on the story of the grandchildren of Mariano Yulo, hindi to talagang nakita lang nabuksan. It was only this time nang naging open na siya sa public yung bahay, na nabuksan yung pintuan. Oo. Kasi merong nakaharang diyang malaking kama dito Okay. sa likod. Oo. So, this is served as the despacho. Despacho. Oh, despacho is the office of their farm. So, meaning, kung may mga transaksyon siya, especially may mga trading siya ng asukal from his hacienda, ininigaran. Oo. Example, his kidan. Yung kidan is the value of your sugar in the milling company. So, pagdating dito, magta-transaction siya, ang kidan ko sa Central La Carlota ganito kalaki. Oo. Bibilin mo. So, ang trader, bibilin yan. Oo. So, sa iyo, may pera ka na. Si trader, siya yung kukuha ng asukal mo doon at dadalhin in Iloilo. And from Iloilo, it will be traded all the way to Europe or whichever country na dadala ng asukal. Grabe. So, dito ginagawa yung transaksyon ng kanyang asyenda sa lugar na ito. And the only banyo inside the house is only behind that wall. The only banyo. Oh, the only banyo, original banyo since way back in the 1900s. Andyan sa likod. Oo. It so happen lang ngayon, we converted muna into a storage kasi may problema na yung sahig. Oo. So, I will show you later that the Machuca tiles, because hinati nila, because sobrang laki yung banyo na original. So, there is the Alcampur desk niya. Alcampur. Oh, Alcampur. May scent siya originally, but because of, through the years, no, nawawala na yung scent ng kahoy niya. Pero may smell sometimes. Meron pa rin ba? Parang wala na. Nawala Nawala yung na. smell. Wala na. Wala na siya. Oo nga, wala na amoy. Wala na. Oo. So, that is another Chinese influence, no? Because might be the Yulo is also Chinese. Mga design, no? Yes po. Oo nga, Chinese na. Chinese. Chinese influence na. Tapos, they are short. That's why makikita niyo maliit lang tong desk. Kasi kung ako dito really? They are short? Oo. Si Marian. Ang mga Yulo? Mga Yulo. The original Yulo, siguro. Parang Emilio Aguinaldo. Or Rizal. Mga ganon. Oo, mga Or Rizal. Rizal, Yeah, yeah. mga Rizal. Oo. So, yun siya. So, anyway, ginawa itong bodega nung before we open this to the public. But right now, we open it. Ito yung itsura niya ng loob ng room na ito. Sige. And also, another thing about the feature ng bahay nito, may pintuan, itong pintuan. Tapos, ito naman po, out of way itong balkonahin na ito. Oo nga, sir, no? Itong part na ito ng pedestal na ito. Oo. Ang purpose pala nito is, this is served as the border. Kung ang kailangan mo lang talaga, you need to go to the office of the farm, diretso ka dun. Okay. Kung hindi ka ini-invite na makapasok dito sa sala, hanggang dito ka Hanggang lang. dito lang talaga. Kasi ang transaction dyan, hindi Oo. ka rin makapasok sa komedor because that's always closed. Oo. Unless they invite you to go To inside. go inside, yeah. So that's the time. So that's the reason bakit meron ditong balkonahin na nakalagay dito sa may room na ito, sa sala na ito, na parang, anong purpose dito? Oo nga. Bakit meron pang ganito ito? Yun pala yun, no? In the old photo ng bahay na ito, like that one, Nanay na siya, oh. na kwan po, because for almost 10 years no, na walang nagstay dito sa ibabaw, na-infest siya. Na-infest siya. So that's why may mga soft spot yung mga sahig, but Yeah. we're But still, intact, no? Intact pa. Like this, kahit matigas pa rin. tigas pa siya po. Yeah. So even the poste, the eskwalado poste ng bahay na ito. Oo. So that's the original. Some of it, may mga pinalitan na po. Oo. So anyway, yung mga mirrors na ito, tatlo ito, these are original pre-war mirrors ng bahay na ito. Pre-war mirror. Ang mga mirror na yan po, isa yan sa mga gauge namin that this house hindi na-abuse during the World War II. Kasi kung na-abuse ito during the World War II, might be the mirrors are already gone. Oo. Because naiwan ito. Isa pa sa mga feature dito sa bahay is the Kutani wares. Kutani Oh, ware. Kutani. Kutani. It was a Japanese China, no, porcelain. It's a complete set of their dining wares, no, na naiwan na during the World War II sa bahay na ito. Actually, may part na talaga na they need to leave the house because Oo. of that bomb that na hinulog Oo. few meters away lang sa bahay.
Pero hindi siya na ano, ang bahay. Hindi siya So intact nasira. pa rin siya. So anyway, that's the master's bedroom over there. Tapos this is an additional room. This is the master's Oo, bedroom. Careful lang po sa sahig. So anyway, on the master's bedroom dito, this is the original bed of Mariano Yulo. That is Oo nga, maliit nga lang ang bed, no? yes, Solomonica. Wait Oo. lang, I will turn on the Tapos light. ito yung Ayun. baol. Yeah, that's the Chinese camphor influence. chest din siya. Usually, this is where they keep their important na mga tela, especially kung may mga magaganda sila mga tela, that's where they Diyan keep. nila, oo. Yung tinatago. And may access ito siya going to the office. Careful lang dito, sir, ha? Ah, sige po. Bodega na yan actually, that's the banyo. So ito yung access niya going to the office. So ito lang, this is the only room. The Okay. inhabited na room dito sa bahay na ito. So the rest is already sala na. O, sala na. Sala na siya. Oo. Tapos, another thing about the house, sa harap, all glass ang mirror. Ang mga window Ah, panes. oo nga, no? Tapos Pagtali- dito kapis. Kapis. Oo. Ang reason nito, because the sunset is here. Oh, I see. So, mas mainit to, mas masakit. Oo. So, that's why dito linalagay. Kasi kung nagsisiesta, kakang araw, pababa na dyan, masakit na siya sa mata. So, ibig sabihin sa nung tinayo ang bahay, kapis talaga ito. Kapis lang dito. Ito, glass sa talaga. harap. Ah. And we suspect those glasses, no, they ordered it from the Sears and Roebuck. O, syempre, wala pa dito. Ang Sears and Roebuck it was mailed up, ano? In-order mo siya through mail. So, i-order mo siya sa US, pagkatapos through catalog, tapos i-deliver dito. Parang tagal ng process na yun, sir. Oh, parang siguro parang yung mga online shopping. Oo nga, oo. So, ganun sila noon. Pero it takes months. Oo, Sometimes yes. years siguro. So, buong set yan ng mga Oo. window panes na yan po. So, that's going to the old CR po. Okay. Diretso siya. So, ngayon, it's just storage muna. Tapos, here, isa sa mga nakita namin while hinahalukat namin yung buong bahay na ito, this is the Extreme Unctions Cross. I don't know if you're familiar with this. Actually, this is for the sick call. Pag may mga dying. So, ang purpose nito, this is for the 2 candles. I thought nga noon is for the exorcism, but it's not. This is where the 2 candles is. Tapos, kung pagkakuha mo ng cross, dito mo siya ilalagay. Ayun. Oh, okay. So, tapos niyan, the 2 candles is there and you can perform the prayer na for the unction. Meaning mga last prayer or kung may sakit, so itong ginagamit na cross ng mga pare or either ng pamilya Ng pamilya, oo. para makuan siya, para may prayer sila. Especially, usually they put this beside the bed. Talaga naman. Careful sir ha, may kuan dito. Opo. Tapos, this house was inherited by Purisima Yulo, who married to Ignacio Reyes. That's the photo of the couple. Ito Sila yung naka-inherit ng bahay nito from Mayor Alfredo Yulo, na father ni Purisima or ni Awing. Daming Guwapa. Tisoy. Tisoy. Oo. Yeah, the Reyes is Tisoy. That's why Oo, mga apo niya, mga Tisoy because of the kwan. Sila yung naka-inherit ng bahay na ito. Originally, they are from New Manila, from Balete Drive, to be exact. Really? May bahay dun sila na Balete Drive. Ang nangyari po dito, nung sila yung parang it's a fishbowl, no? Oo. Tapos silang naka-inherit ng bahay na ito. Instead of staying there in Balete Drive, nag-exodus all the way here to ganon. Bacolod. Tapos dito na sila nagstay. And until the death of Mrs. Reyes po, dito na siya sa bahay na ito. Pero yung house nila sa New Manila, doon pa rin? Wala na. Wala na. Kung sa kwan pa, because that's all state, no? The property Oo. of the Yulo state. So, dinidivide na. So, Okay. siguro we're lucky enough na napunta siya, no, to that couple, no, to this house, because after nan, nandito, hindi rin lang renovate, hindi lang rin sinira yung Oo, bahay. oo. So na-preserve yung bahay nung buhay pa itong dalawang couple na ito. So anyway, itong room na ito, sir, this used to be part of the sala. Wow, Wala laki. itong wall, wala itong altar because the Oo. altar used to be there. So this is a 1924 altar. 1924. 24. Yung Wow. dalawang santo na dyan on both side, merong yung mga marking dyan na 1924. So, Wow. ang original na lugar nito, doon sa may bandstand o sa kanyang orchestra pit. Tapos, andyan yung kanyang altar and also all of the collection ng mga santo ng mga Yulo from the Christ the King and also the Sacred Heart of Jesus and the Immaculate Heart of Mary. Another part of the house dito
This is an older bed pa dito, and we suspect this was aside from that big bed doon, no, yung Solomonica na bed, this is the original bed pa ni Mariano Yulo with his insignia. May pangalan pa. Yeah. MY. Mariano Oo nga, no. Yulo. So feeling ko mas nauna tong bed niya. Yeah, no? this is much older. Oo. And it shows na ganyan sila kaliit. Oo nga, no. So, Parang ako lang ito, sir, eh. Hindi naman maliit siguro. nga. Oo. Ito is mas maliit eh, no? So, ito, this is the para sa musketero. And there's another one that is a big one, more or less that is for his wife. Oo. Tapos may ano pa, oh. And that's the May bolt. bolt pa. So, because remember, ang office ng asyenda dyan, so dito tinatago. Ang transaction, walang bangko eh. Oo nga, oo. Isa pa siguro, sir, na reason bakit andito sila nagstay sa Bacolod because the only bank pa lang in Negros Island was the Bangko Nacional. Bangko National. And that's the PNB. So, dito lang sa Bacolod. So, kung may mga pera kang ipatago o transaksyon, kailangan malapit ka sa bangko. Oo nga, kasi kung hindi, Kung hindi, delikado Sa bahay ka. mo O na. sa bahay mo. That's why, ingat na lang. when you go to some of haciendas here in Negros, meron silang ibang walk-in vault siya Oo. para matago nila yung mga importanteng Gamit papeles nila. ng kanilang farm. So, mga nadagdag na yan po in the May jealousy, no? Yes po, 1960s, 1970s. Pero yung window na ito na kapis po, original pa siya. Tapos, this Tres Lunas na... Tres Lunas na cabinet. Na cabinet po. Aparador. Aparador. Actually, merong mga iba dito sa Negros, I think in the Aniceto Lacson, yung dalawang bukas nito is on both side. But this one is on the side. Kasi pag binuksan mo ito, dito ka tatayo, ang mangyayari, magiging angle na yung mirror mo. Dito ka. So, both sides siya, nakikita na siya dito. So, that's the gamit, mga damit ng ni Mrs. Yulo. Pero ito, sir, kinuha pa to sa Europe, no? If I'm not mistaken, no? Might be or might be Atay. O Atay. Atay or Manila na kwan. So either. Either or. So we just opened only last August tayo dito. Kwan pa kami pasensya na, sir. Ang dami marami kong pa tanong, kaming research sa Ang bahay dami na kong ito. tinatanong. Wala ka, no problem. Tapos, itong part na ito po, this is the orchestra pit. Ang altar na yun na nakita niyo po, it used to be here. On this area. This area. Dito yan, yung altar doon na pinasok. Oo. Tapos, that is one of the parties sa bahay na ito. That is a 1941 party, January 11, 1941. Ito siya. At meron kayong photo niyan. Yes po. Di ba, no, sir? Oo. Ito po siya. Yung dalawang mirror, ayun. Ay, oo nga, no. Buhay pa rin, Oo. no? And this is ito, 1941. So, until now, andyan pa siya kung saan siya nakalocate. At napansin ko, sir, yung flooring, Okay. matsuka. No. Ah, That is an imported linoleum. imported. That is a Sears and Roebuck linoleum. Oh, I see. So, nadi-receive siya na parang matsuka, but actually it's a linoleum. Ang nangyari po dito, yung sahig na ito, hindi ganito kaliit, no? Oo. Ang sizes niya, mas malapad ito. Oo. Tapos pinabikat nila during the 1920s or 30s. Pinabikat. Pinabikat nila. Ang reason po ng bikat nila, even here on the wall, no? Kasi in case na may problema yung kahoy, hindi ganyan kalaki yung ipapaayusin Oo nga, mo. oo. So maliliit-liit na lang. So ang nangyari, tinabunan ito ng linoleum because for them, pag may naka-linoleum ka, naka-carpet ka, you're someone in the community na. So yun, naka-linoleum. Ngayon, pag linoleum, parang ang cheap na. Parang nga, no? Noon Opposite na ngayon, Miss, Opposite ano? na siya. Pero noon po, linoleum is one of the craze na mga bahay. So, dito sila minsan nagme-merienda or minsan dito rin sila nagmamajong. And this is a nice spot for majong. Why? Habang nagmamajong ka, nakikita mo kung sinong dumadating sa gate. Oo nga, no. So, may example, yung amiga mo or amigo mo papasok dito or may magbibisita sa'yo. Habang nagmamajong, andyan yung sasakyan ng babae na yan. Sige, pasok. So, diretso. Tapos, baba dyan siya. Diretso na dito majong. Majong or pangginggi. Panghinggi. Yeah, pangginggi naman po Pangginggi. is sa Spanish card. So, that's why they call that Monty. Parang tong-its daw siya. in Tagalog. Talaga? Pero instead of the usual card, they use the Spanish card. Interesting, no? Yung mga kwento ng mga ganun. And usually on the afternoon, no, si Mrs. Reyes, si Mrs. Purisima Reyes, ang ginagawa niya dito, she's fan of reading books. So, yung mga libro na yan is from her collection. So,
Meron dyan mga... Tingnan nga natin, sir. Sige po. Ito mga books. Mga meals and boons, no? Ang iba naman, whatever, na mga pocket books na Oo magustuhan nga. niyang basahin. Mga pocket books. Oh. Mahilig siya magbasa. Actually, At maayos, sir, ah. Yeah. Oh, inayos nyo, no? inayos namin siya. Oo. Pero, lucky enough, walang anay, walang bukbuk yung mga aparador na ito. Oo. Even yung mga silverfish niyan na kumakain ng papel, wala. Wala. Siguro might be because of the kahoy, because Oo of the nga, smell of pwede, the sir. kahoy. Yes. So, napan siya. So, that is Mrs. Alfredo Yulo. Her name was Remedios Montinola. Remedios Montinola. She's from Iloilo that went to Negros and married to the Yulo. Yung yung couple naman yan po, that is the daughter of Remedios and that is Purisima Yulo. Sila rin po yun, sir. Yes po, Oo, on sila rin the yun. portrait. Pero, another thing about this house, ang feature nito is the first telephone call in this island na nangyari December 18 of 1926 at around 7:05 in the evening. Dito ang pinakaunang telephone call sa probinsyang ito Wow. ng Negros Occidental. That's why when you go to Hinigaran sa mga old directory, ang pangalan ng PLDT sa kanilang directory is Yulo Telecommunication. So, ni-franchise nila. That's why when it comes to negosyo, meron silang telecommunication. Meron silang water system, yung nagsosupply ng tubig sa buong Oo. bayan ng Bacolod. Tapos meron mga buildings way back, no? And also haciendas way back, no? Nung buhay pa itong si Mariano Yulo. Oo. So anyway, that's So, the ito si telephone call. Mariano. Yes po, that's Mariano Yulo calling, I think, Governor Solweta, something, in Iloilo. Oo. Ito kasi Sorry. Yeah. tinarpulin na lang. Tinarpulin na po. Pero yung original photo po, meron po dyan Oo. sa ilalim. Actually, magpapalit pa kami ng mga ng mga prints po dito sa loob ng bahay. This is mga rush eh. Kailangan, gusto nga, nila, oo. buksan na siya. Nakakatuwa naman, sir, kahit hindi siya yung ayos na ayos, inopen nyo pa rin sa public. Yeah. May iba kasi takot eh. Kasi Because ayaw nilang makita na ganito Oo, siya. na ganito. Ang sa amin naman po dito, because this is long overdue na. We need to open this to the public because if not, number one, how can the government can intervene in the restoration of the house? Oo. Because of that seal. Oo, no? oo. So, the family decided that, yeah, we need to open na talaga because if not, hindi to talaga maayos. Hanggang ma-deteriorate na lang ito. Oo. It takes almost 14 dump trucks ang natapon namin from the storage dito sa Ganun ibabaw. karami? Kadami dito. Mga gamit na... Mga gamit na mga o mga basura na-accumulate na dito sa oo. ibabaw. So, kailangan na namin talagang i-dispose siya. So, pero isa pa, because number one, Bacolod City, wala pa siyang heritage house na Wala. open, na under City of Bacolod. Oo. So, we push it to the mayor of Bacolod, no? And inform him that this house has a seal and we need to open na talaga to the public. And the mayor is willing, he Their granted support. naman, no? Opo. The request of the family. And after that, this house was rushly. Rushly na. Oh, na-open siya in 3 weeks time na Oo. paglilinis, pagliligpit and everything. August 22, kailangan buksan na siya. In time for the Mascara Festival. Oo. And also even the National Museum advised us or even the national government, you need to open because if not, hindi ito makikita ng public and also the national government kung anong may tutulong nila sa bahay. Totoo. So, Totoo. at least nakita nila na ganito yung sitwasyon ng bahay and because of the seal and everything, no? Because in return, this is our duties and responsibility, no? For the Yeah. city of Bacolod. Oo. And also, it's one of the pride of Bacolod in the Oh, future. yes. The no? pride of Bacolod. Yeah. Tama. That's Na the word. hindi lang katulad ngayon because when you come in Bacolod, especially for tourists, when it comes to old houses, they will go straight to the next town. Yan ang Oo mga nga next town. eh. Yung kung saan Bago. yung airport, Talisay, Silay, Bago. Oo, yan. Pero the big question mark is, how about Bacolod? Kasi kayong capital, bakit wala kayong Oo. katulad dito ng Silay and also Talisay and Bago? Ang nangyari, we have a lot here in Bacolod, but it so happened no one pushed to the owners Oo nga. to open it to the public. So, we're lucky enough that the family decided and they granted that to open this to the public. Nakakatuwa naman Na sila. maaayos din siya in Oo the nga. future. Oo. I'm sure ito magiging maayos na rin ito in the Yes po. future. no? Unti-unti. Talagang unti-unti. Oo. Pasalamat lang kami na naayos nila una yung bubong. Kaya Yes. kasi kung hindi, worse na talaga to. Oo, wala Pero na. ayos na yung bubong. So anyway, lahat ng mga gamit dito, ang mga gamit ni Mariano, meron siyang mga initials.
Ah, This is really? Yulo. Ay, oo nga, no. Letter M, Mariano. Letter M, Mariano. Ayun din, may Mariano din siya. So, Wow. itong upuan na ito, set ito ng upuan na yan, na hindi na namin makita kung saang parte yung ibang mga upuan na yan. Nawala pero na. Pero mayroong isang kuha dyan ng isang government official din, same time din, no, na pagkuha ng picture na yan, Oo. na nakikita yung letter M sa likod. So, this is the sala area. Sir, wait lang po, sir. Sige Ito po. ano ito? Para saan? Okay. Para pang games to, ah. Ginawa niya itong chessboard, Oh. but actually, this used to be a huge table. Ah, I see. Nabasag yung marble table dito back then pa. Oo. So, soon, we will replace it. Okay. Because maganda yung kanyang, ang kanyang fit, oh. Akala ko nga lazy Susan na Hindi po. tinatawag eh. Para sa kwan po, merong malakang table dyan po na nawala yung kanyang, nabasag yung marble. Tapos, this area, this is the sala. So, kung may mga malalaking party, so katulad dito, binubuksan yung bintana. Binubuksan niyo siya. Oo. So, anyway, that's the two fountains over there, and also malapit na dito yung dagat way back. Yung mga bahay din na makikita niyo po, that's already the shoreline. Wala pa yan, siyempre. Oo. Wala pa. That's the shoreline area na po. Tapos, in that photo, that same photo, no, that 1941, there was a party here na that all of them are smiling, no, on that photo, pero very awkward yung photo. Kasi somewhere there, katabi ng baul na yan, merong crumpled newspaper. Crumpled Oh, newspaper. newspaper. Ang nakabalita sa newspaper, I think, the Nazis invaded Poland na. Imagine, they're having party Talaga? dito. Yeah. Tapos, isu mo lang yung picture, makikita mo underneath, meron siyang newspaper. I think that's Nazis invaded Poland na. Or somewhere. Basta may na-invade ang Nazis. Doon Oh, sa newspaper. Tapos crumpled siya. Andiyan sa sahig. Talaga. Parang kairi ng picture. Oo nga, oo. Kasi sila, they're having party dito. They didn't realize na sooner or later, papasukin din sila ng gera. Oo, yun Hindi na na-realize na magigera. Kasi January yan eh. Oo nga. 1941, pinasok tayo December na. So Oo. yun. Sir, wait lang po, sir. Ito po, ano po ito? Okay. Sa labas, meron dong made out of semento na bird, no? Actually, that is serve as a royalty, serve as a protection ng bahay na ito. Actually, may wings to siya, may corona, Tsaka may tuka. may tuka na nawala na. Tapos, meron siyang beast na inaapakan sa paa. Beast, okay. Oo, meron siyang beast. So, this is made out of wood, katulad ng dalawang layon, tapos nagpagawa rin ng semento diyan. Itong room na ito, mga na-addition na to ng mga rooms na ito, no? So, this one, add-on na. This used to be part of the sala. So, kung kukunin namin to, pag na-restore na itong bahay na ito, mawawala itong lahat ng mga wall na ito. Oo. Ganyan kalaki yung sala na ito. That's for their parties way back. Tapos, there's an Art Deco cabinet here. It used to be on that CR. Art Deco cabinet. Art Deco. Kita niyo yung mga sharp edges niya. Oo nga, Art Deco, no? Art Deco siya. Tapos, ang isa dito sa feature nito, kilala niyo to siya? Si Alaska, hindi joke. No. Si Q-Pie. Ah, siya ba yan? Yeah, this is Q-Pie. Q-Pie. Si Q-Pie, yung din nakikita natin siya sa mayonnaise. Oo. Ah, siya pala yan. Ito si Q-Pie. Especially itong kanyang yung buhok sa ulo niya. Ito si Q-Pie. So, si Q-Pie is also one of the character, more or less the Japanese characters or American Oo. character. So, ito siya. So, this is a coin bank. Kasama ito ng Art Deco na cabinet na ito o ng dresser na ito. So, this is a pre-war na collection ng mga Collection. perfumes. Oo. At saka Collection Q-Pie. ng mga perfume. Perfume ni Mrs. Yolo. So, some of the things na naiwan na lang dito, the turntables and also the TV. Ah, ito yung banyo, sir. This banyo was only in the 1930s. Oh, 1930s na ito. 30s na ito with the Ay, bidet, mata ko kung saan kompleto na nakarating, ito. no? The lababo, the bidet, and Ang the laki ng tub. banyo Yeah. This is served as the banyo for the children. for the children. Of the children of Mariano, Ihon. of Alfredo Yulo. Oo. Kasi yung kay Mariano, kay Alfredo, dun sa may malaki, kung saan yung may Pero doon sa dulo, Solomonica. sir, ano na yun? At yung kaninang room na yun, yung sa may altar po. Pinanggalingan natin. May mga soft spot na yung side doon eh. So, from here, we will proceed to the dining room. O, dining na tayo, okay. Ang lawak, ano? Imaginein mo, during that time, no? Nandito Yeah. silang lahat, nagsasayawan, nagpa-party. May tumutulo lang dito ha. Grande itong Wait lang. party house nila na ito, no? Dali lang ha, dali lang. Dali lang po sir ha.
Sige lang po. This is the dining room of the house, no? Lahat ng mga gamit doon, original pa siya. Yung mga porcelain, Yung mga porcelain doon, original yan sa bahay. Together with these 2 cabinets. Itong maliliit. platera ba Oh, tawag the yan, sir? platera. The platera. Except for the other 2 na makikita nyo po, yung malalaki, that is from Balete Drive na dinala dito sa From Negros. Balete Drive Yes sa po. New Manila. Yes po. Oo. So, ang mga gamit dito, from time to time, pinapalitan namin yung mga gamit dito sa ibabaw ng lamesa. So, these are the ordinary plates dito. So the mga crystals na ginagamit sa bahay na ito up to the time ng buhay pa si Mrs. Yulo, Mrs. Reyes. Mrs. Ito yung mga Reyes. gamit niya. The rest naman po, dito naman yung mga pre-war. Especially this. This is what we call the Kutani wares. Anong tawag, sir? Kutani. Kutani. This is the Kutani. Kutani So, wares. Yeah. The Kutani, actually, I don't know kung anong tawag dito na season, pero yan may bird siya, tapos ito yung kanyang blossom, no? Japanese flower na yan. So, Kutani. buong set yan. Itong Ang buong lugar na dami. ito. Actually po, na-try namin itong iset nung opening nung August 22. Diyos ko! So, bakit? Ingat na ingat kayo. Ingat-ingat na kami. Takot na takot kayo. Baka malaglag. takot babasag. Tapos nung linagay namin, sa ganito kalaking lamesa, good for 8 lang talaga ang Oo. kakayanin nito. Kasi kung ilalagay namin ito Ang lahat, bigat. marami. Kasi kompleto, even the lalagyan ng itlog, and also the Oo. demitasse is here. Here's nga, the sir. demitasse, no? Yan, the demitasse. Tapos meron pa siyang except yung tasa niya. Itong set na ito, itong dalawang cabinet na ito, puro kwan yan. Those are all Kutani lang. So pag dinalabas yan, yun. Ito naman po, the blue and white collection. That is European na mga ceramics po. Oo. Merong Oriental, meron ding kwan po, European. Sa ibabaw naman po, those are Japanese. Those are Satsuma. Japanese. Satsuma naman yung Satsuma. Satsuma naman ito. Those are Satsuma. Those are mga pre-war din na mga ceramics ang bahay nito. That's why ito yung nag-gauge namin na ang bahay hindi na during the World War II kasi kompleto. Kompleto. Kasi ito isa sa mga pinakaunang nawawala pag na-invade na siya or either napasok na siya ng mga guerrilla. And another feature of the house pa dito na kailangan din namin i-restore is Oo. this, yung kanya mga stuffed animal, no? Like this eagle. Meron doon malaking pawikan doon. And also some of the animals here, but the National Museum offered already their services, no? Soon might be that will be sent to Manila for the restoration of those birds and ililipat na somewhere. Pero ito, sir, gawa dito sa Pilipinas ito. Hindi. Yes po. Because ang nangyari dito, eagle. ang Bacolod, ang hunting grounds nila is just only 20 minutes away from this house. Before the World War II happened, may mga hunting grounds in Bacolod. So, in between of the bayan ng Murcia at Bacolod, that area where Mansilingan is, that's one of the hunting grounds. Oh. So meaning that's how pristine pa the ecology of Negros. Oo. And also ang lugar ang mga endangered hindi pa endangered Hindi back yun then. din. Yung mga mga endemic animals here in Negros Yes, Occidental. endemic So you will drive only all the way on that area, 20 minutes away from the house, tapos hunting grounds na. So that is in Nakakatuwa Mansilingan naman, area. ano? Yeah. Grabe, no? Yung mga ganun, no? Hindi mo akalain na may ganun Yeah. during that time, no? Na ngayon, all of that area is residential area na Oo nga. some are locals housing or residential area. Oo. Tapos, another feature of the house, itong balkonahe na ito, dalawa ito. This one po, this is for the azotea. It so happen I azotea. cannot invite you going up, no? Because delikado kasi basang-basa ngayon. Oo nga, wag na, sir. So that's the roof garden. Because this area, you can command all the way na makikita mo yung Bacolod Katida. Ayun, no? Ay, oo nga. Ayun from ang here, dalawang kita na tore. natin. Oo, yun ang tore ng katedral. Imagine, walang bahay dyan. Oo. Klarong-klaro yung katedral doon. So, ito yung ang view mo going north. Oo nga. On the other side is your view going south. Tapos, ito siya. At first, sabi namin, anong talagang purpose ito? So, Oo nga, ano nga ba, sir? Yulo, letter Y. Ay, why? Oo So, nga. dinalagyan niya yung bahay niya ng kanyang signature. Oo. Even here, actually, it's look like letter H. Pero meron din doon sa likod na it's look like letter M na siya. Mariano. So, in here is Mariano parang naman. H lang yung itsura niya. Pero doon sa may likod is letter M. Oo, di ba? So, yung sa ibabaw yan, the Art Nouveau. The Art vines. Nouveau.
Very interesting. And ano sir, the stairs? Oh, Yan this- ba yung stairs na nadidismantle? Yes, sir. Oo, tama. Might be that is part of the Sears and Roebuck, no? Oo. You buy that piece by piece. Depende how tall yung kailangan nyo. Okay. So, bibilin okay. mo siya isa-isa. Parang Lego, no? Oh, Lego mo siya. Oo. Tapos, ay, kulang pa. Sige, magdadagdag pa. Oo. Ay, kulang pa. O, sige, magdadagdag pa ako. Nakita ko yung ganyan sir sa ano naman, sa Manuel L. Quezon House Museum sa Quezon City. Oo. So sila yung nag-ano sa akin na may Na may ganyan sila. pinapasol. Oo, yes. Nice. Kung nalaman na ina-assemble pala siya. Pero yun, might be that is also one of the product of the Sears and Roebuck. Oo. Or either, baka Hikak. O hikak. Hikak naman po is one of the shops also in Manila together with the La Estrella del O Norte. hikak, di ba yan ba yung sa Escolta? Yeah, Oo, together no? with Estrella del Norte. Oo, yes. At saka Aguinaldos. Oo, Yun. di ba? So doon mo na nabibili. If not, mag-Sears and Roebuck ka na. Oo. Tapos about the roof garden na hindi natin maakyatan sa ibabaw. Oo. Kasi yung ibabaw dyan, may mga poste yan noon na may ilaw. And they can have party pa dyan sa ibabaw. Yan naman, makikita mo na north, south, east, west of Bacolod. Oo. From that area. Oo. Especially if you're waiting for the boat back then, pwedeng umakyat dyan yung kapitan. Para makita mo. May-ari. Para makita niyo kung anong barkong parating ng Bacolod. Ang galing. Sa ibabaw na yan. Tapos, dito naman sa may likod naman po, this is the Pantaw area. Anong tawag sir? Pantaw. Ang Pantaw naman po, this is Pantaw. where they can prepare the food and also they can, pasensya lang, basa lang dito. But this is the Pantaw area. That is the kitchen, the original kitchen of the house. Dito naman po, this is another azotea. Oo. So, pwede dito magsigar yung mga lalaki or Oo. either the babae. Tapos, that is the servers takers for the helpers papunta dyan sa room na yan kung saan sila nagluluto at saka yung servers, ang servers quarter nila po dyan sa may loob. Merge quarter naman po sa loob. So, yun, no? Pero ngayon umuulan eh. Ayan, may letter M, oh. Ay, oo, ngayon doon sa concrete, no? Sa concrete po, may letter M. Oo nga noon. Yun. Oh, nagle-letter M. That's Mariano. The houses here in Negros Occidental, it speaks about how the grandiose life of Negros Occidental. This is our inheritance to our forefathers, and we need to pass on to our next generation so that they will be proud of the heritage of the province of Negros Occidental as well as the city of Bacolod. Maraming salamat po sir. Salamat, Gid. Salamat, Gid. Salamat, Gid.